luto naman ang gagawin natin ngayon sa beef with bitter gourd. Abang niready ko nga ang aking pampalasa at nalinisan ko rin ang ating beef. Ayan, ibabad muna natin siya sa cornstarch, sugar, soy sauce, and then oyster sauce. Tansyado lang aking mga pampalasa kasi konti lang naman ang aking lulutuin para lang sa aming dalawa. Syempre, naglagay din ako dyan ng konting tubig at mantika at syempre, ang aking sekretong pampalambot ang konting baking soda. Pagkatapos ko nga mailagay ang aking pampalasa at pampalambot, ayan, pinaghalo-halo ko muna siya at set aside muna natin for 30 minutes o hanggang sa ating pagluluto. At habang nga nakamarinate ang ating beef, ayan, maglilinis muna tayo ng ating beef. Tsura ng paghiwa na natin ng ating ampalaya. Matapos ko nga mahiwa lahat, ayan, ganyan lang kadami. Pagkatapos niyan ay bababad muna natin siya sa tubig na may asin. Gisa natin at ayan, ayan ang itsura niya. Ganyan kaliliit lang. After nga niyan, nagready na rin ako na sa ating bowl ng oyster sauce, light sauce, sugar, water, ayan. Para mamaya na rin sa ating pampalasa yan. Kailangan naka-ready na lahat para mamaya tuloy-tuloy ng ating pagluluto. Sa isang bowl naman naglagay ako ng consting cornstarch para sa ating slurry mamaya para magmalapot naman ang ating pagluto. Maglalagay din para tayo dito ng black beans. Ibabad muna natin yan sa water kasi medyo maalat yung black beans. Dried kasi yan. After ko nga ma-ready ang ating mga ingredients, ayan, naglagay na nga ako ng konting mantika sa kawali at konting fry ng ating binabad na beef strip. Malakas na apoy po ang ginamit ko at 1 minute lang po yan para hindi ma-overcook ang ating beef kasi mamaya lulutuin pa rin natin yan para hindi makunat. Sikreto talaga sa pagluluto ng ganyan na binabad ay konting gisa-gisa lang at malakas talaga na apoy para hindi kukunat ang ating meat. After a minute, ayan, isi-set aside muna natin ang ating beef para mamaya. Bihira lang talaga ako nagluluto ng mga meat dito kasi dahil nga sa alaga ko. After a minute nga yan, set aside muna natin ang ating beef tsaka sa same pan, ayan, magigisa ulit tayo ng bawang at luya at igisa natin ang ating bitter gourd. Ayan naman is 2 minutes lang ang aking paggisa. Hindi din maganda pag overcook ang ating gulay. Mas maganda talaga na konting gisa-gisa at naglagay pala ako ng konting water kasi masyadong dry ang aking ginigisa kasi konti lang talaga yung oil ang ginamit ko dyan. After a minute, ayan, ilalagay na natin ang ating mga pampalasa. Isa sa mga dahilan na mas maganda talaga na i-ready ng ating mga ingredients bago tayo magluto ay para tuloy-tuloy ng ating pagluluto. After natin malagay ang ating pampalasa at ayan, tinakpan muna natin for a minute at ayan, kumukulo-kulo na siya. After nyan ay ilalagay na natin ang ating beef, konting halo-halo. Mas maganda talaga hindi overcook ang ating mga niluluto para ramdam at medyo may nakakagat-kagat tayo na medyo crunchy. Ang ampalaya naman hindi naman pwedeng matagal mailuto kasi madali lang naman lumambot pero yung ibang gulay talaga ay medyo natatagalan ako sa pagluluto kasi yung alaga ko nga kailangan niya ng medyo malambot na pagkain. After a minute, ayan, nilagay na natin ang ating black beans, konting halo-halo at ang last natin gagawin dyan ay ang paglalagay ng ating pampalapot para kahit papano ay malapot-lapot ang ating niluluto. Konting halo-halo na lang at ready na ang ating beef strip with bitter gourd. Salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakapalo, please pakipalo naman po. Pakiclick na lang ang notification bell para updated ka sa ating mga posts. Salamat, salamat!